May mga relasyon na hindi nagsisimula sa personal na pagkikita. Minsan nagsisimula sila sa isang simpleng hello sa messenger. Isang mensahe sa hating gabi. Isang taong handang makinig. At bago mo pa namamalayan, may lihim ka nang itinatago sa sarili mong tahanan. Ako si Liza. 32 taong gulang. May asawa. May isang anak na 8 taong gulang. At hanggang sa araw na yon, akala ko normal lang ang buhay ko. Si Mark, ang asawa ko, ay isang seaman. 6 na buwan siyang nasa barko. 2 buwan lang kung umuwi. Noong una, nasanay ako sa ganitong setup. Pero habang tumatagal, mas nararamdaman ko ang bigat ng pagiging mag-isa. Isang gabi, matapos kong patulugin ang anak ko, umupo ako sa sofa at binuksan ang cellphone ko. Scroll lang sa Facebook. Wala naman akong hinahanap. Hanggang sa napunta ako sa isang Facebook group. Buhay ng mga asawa ng seaman. Nagbabasa lang ako ng mga post. Mga kwento ng mga babaeng katulad ko. May mga nagrereklamo sa lungkot. May mga nagbabahagi ng problema sa relasyon. May mga nagtatanong kung paano nila hinaharap ang mag-isang buhay. Bigla akong nakaramdam ng kakaibang ginhawa. Hindi pala ako nag-iisa. Habang nagbabasa ako, may napansin akong isang post. Isang lalaki ang nag-post. Bihira ang lalaki sa group na yon. Ang pangalan niya sa profile ay Daniel Cruz. Nakalagay sa post niya, minsan mas mahirap maging malayo sa pamilya kaysa sa pagiging malayo sa lupa. Napaisip ako sa sinabi niya. Kaya napindot ko ang react. Isang simpleng like. Akala ko doon na matatapos ang lahat. Pero makalipas ang ilang minuto, may notification na lumabas sa messenger ko. Daniel Cruz sent you message. Napakunot ang noo ko. Binuksan ko ang chat. Hello. Nakita ko nag-like ka sa post ko. Salamat. Simple lang. Walang mali siya. Kaya sumagot ako. Relate lang. Ilang segundo lang, nag-reply siya. Asawa ka rin ng seaman. Napangiti ako ng bahagya. At doon nagsimula ang unang usapan namin. Sa simula, casual lang. Tanong tungkol sa buhay. Sa trabaho. Sa pamilya. Nalaman ko na siya rin ay seaman. Engine officer daw siya. Nasa barko na naglalayag sa Europe. Mahaba ang gabi sa barko, sabi niya sa chat. Lalo na kapag tapos na ang duty. Ganon din dito, sagot ko. Mahaba ang gabi kapag mag-isa ka sa bahay. Doon nagsimula ang routine namin. Tuwing gabi. Bandang alas 11 hanggang madaling araw. Nagchat-chat kami. Minsan tungkol sa trabaho niya. Minsan tungkol sa anak ko. Minsan tungkol sa mga simpleng bagay sa buhay. At sa bawat gabi na nag-uusap kami, parang gumagaan ang pakiramdam ko. May taong nakikinig. May taong nagtatanong kung kumusta ako. Isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Isang gabi, tinanong niya ako. Masaya ka ba sa asawa mo? Natigil ako sa pag-type. Ilang segundo akong nakatitig lang sa screen. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Bakit mo natanong? Nag-reply siya agad. Kasi minsan ang lungkot ng mga chat mo. Napabuntong hininga ako. Hindi naman masama si Mark, sagot ko. Pero minsan parang hindi niya na ako naiintindihan. Matagal bago siya nag-reply. Alam ko ang pakiramdam na yon. At sa sandaling iyon, may kakaibang koneksyon na nabuo sa pagitan namin. Mula noon, mas naging personal ang mga usapan namin. Kinukwento ko sa kanya ang mga problema ko sa bahay. Ang lungkot ng mag-isang pagtulog. Ang mga away namin ni Mark kapag umuwi siya. At siya naman ay palaging handang makinig. Kung nandito lang ako, sabi niya isang gabi. Baka hindi ka ganito kalungkot. Napangiti ako sa chat. Pero may kaunting kaba sa dibdib ko. Dahil alam kong unti-unti akong nasasanay sa presensya ng isang lalaking hindi ko pa nakikita. At alam kong mali iyon. Pero tuwing alas 12 ng gabi, kapag tulog na ang anak ko, at tahimik na ang buong bahay, binubuksan ko pa rin ang messenger ko. Dahil alam kong may isang taong naghihintay sa kabilang screen. Isang taong nagsasabi ng mga salitang matagal ko nang gustong marinig. Hanggang sa isang gabi, may sinabi siya na nagpatigil sa paghinga ko. Liza, minsan iniisip ko kung ano ang mangyayari kung nagkita tayo.
Napatingin ako sa screen ng cellphone ko. Dahil sa unang pagkakataon, nararamdaman ko na ang isang bagay na hindi na simpleng pagkakaibigan. Habang nakatitig ako sa chat ni Daniel, may biglang pumasok na bagong mensahe. Pero hindi galing sa kanya. Galing iyon sa asawa ko. Si Mark. Bakit gising ka pa? At sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang simpleng chat sa hating gabi ay nagsisimula ng maging isang lihim na maaaring sumira sa buhay ko. Hindi lahat ng relasyon ay nagsisimula sa personal na pagkikita. Minsan nagsisimula sila sa simpleng pag-uusap hanggang sa hindi mo na namamalayan na may damdamin ka na para sa isang taong hindi mo pa nakikita. Minsan ang pinakadelikadong relasyon ay hindi nagsisimula sa hawakan ng kamay, kundi sa simpleng pag-uusap gabi-gabi. Dahil kapag ang puso ay nasanay sa presensya ng isang tao, even sa screen lang, darating ang araw na hindi mo na kayang matulog nang wala siya. Simula ng gabing iyon na tinanong ako ni Daniel kung ano ang mangyayari kung magkikita kami, hindi na naging simple ang mga usapan namin. Parang may bagong bigat sa bawat mensahe. Hindi na lang basta kwentuhan. Parang may damdamin na sa likod ng bawat salita. Kinabukasan, buong araw kong iniisip ang sinabi niya. Habang nagluluto ako sa kusina, habang hinahatid ko ang anak ko sa paaralan, habang naglalaba sa likod ng bahay, bumabalik-balik sa isip ko ang isang tanong. Ano nga kaya ang mangyayari kung magkikita kami? Pero pilit kong inaalis iyon sa isip ko. Dahil alam kong may asawa ako. At kahit malayo si Mark sa barko, asawa ko pa rin siya. Gabing iyon, tulad ng nakasanayan, alas 11 ng gabi ay hawak ko na naman ang cellphone ko. Nag-message si Daniel. Gising ka pa? Napangiti ako. Ilang segundo lang, nag-reply siya. Kanina pa ako naghihintay. Napansin kong parang may kakaibang saya sa dibdib ko. Isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman. Kumusta ang araw mo? Tanong niya. Okay lang. Ikaw? Mahaba ang duty ngayon. Habang nag-uusap kami, napansin kong mas madalas na siyang magtanong tungkol sa personal kong buhay. Ano ang ginagawa mo kapag wala ang asawa mo? Tanong niya isang gabi. Napaisip ako. Inaalagaan ko ang anak ko. Trabaho sa bahay. Normal na buhay. Hindi ka ba nalulungkot? Napabuntong hininga ako bago sumagot. Minsan. Matagal bago siya nag-reply. Kung nandito lang ako baka hindi ka ganito. Napakagat ako sa labi ko. Hindi ko alam kung bakit parang ang sarap basahin ng mga salitang iyon. Mga salitang matagal ko nang gustong marinig. Mula noon, mas naging madalas ang usapan namin. Hindi lang gabi. Minsan kahit hapon. Minsan kahit madaling araw kapag gising siya sa barko. At sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman kong nagiging mahalaga siya sa akin. Isang gabi, tinanong ko siya. Daniel, bakit parang lagi kang online? Nag-reply siya. Dahil ikaw ang kausap ko. Napangiti ako sa screen. Pero may kakaibang ka ba rin sa dibdib ko? Wala ka bang ibang kausap? Tanong ko. Wala. Pamilya. Matagal bago siya nag-reply. Mayroon pero malayo sila. Napansin kong mabilis niyang binago ang topic pagkatapos noon. Ikaw, sabi niya. Ano ang pinakamiss mo sa asawa mo? Napaisip ako. Siguro ang pakiramdam na may kasama ka. Hindi ba sapat ang video call niyo? Napailing ako kahit hindi niya nakikita. Hindi lahat ng bagay kayang punan ng video call. Ilang minuto kaming tahimik sa chat. Hanggang sa nagpadala siya ng mensahe. Liza, pwede ba kitang tanungin ng totoo? Ano yon? Napahinto ako sa paghinga. Hindi ko agad nasagot ang tanong. Dahil alam kong may laman ang bawat salita niya. Sorry kung masyado akong direkta, dagdag niya. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Daniel, hindi natin dapat pinag-uusapan yan. Nag-reply siya agad. Alam ko. Pero minsan hindi ko mapigilan ang sarili kong isipin. Napatingin ako sa kisem ng kwarto ko habang hawak ang cellphone. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Guilty ba? Masaya? O natatakot? Dahil alam kong unti-unti na akong nahuhulog sa isang lalaking hindi ko pa nakikita. Isang gabi, habang nag-uusap kami, nagpadala siya ng voice message. Unang beses kong narinig ang boses niya. Malalim. Kalma.
At parang may kakaibang lambing sa paraan ng pagsasalita niya. "Hi Liza," sabi niya sa voice message. "Gusto ko lang marinig mo ang boses ko kahit sandali." Napangiti ako nang hindi ko namamalayan. Doon nagsimula ang bagong yugto ng relasyon namin. Hindi na lang chat. Minsan voice call na rin. At sa bawat tawag, mas lalo akong nasasanay sa presensya niya. Isang gabi, habang nag-uusap kami sa call, tinanong niya ako, "Liza, gusto mo bang magkita tayo kapag umuwi ako sa Pilipinas?" Napakapit ako sa cellphone. "Daniel, kahit isang beses lang." Tahimik ako. Dahil alam kong kapag pumayag ako sa bagay na yon, hindi na simpleng chat sa hating gabi ang lahat. Habang hawak ko ang cellphone ko at iniisip kung ano ang isasagot kay Daniel, biglang nag-notify ang Facebook ko. May bagong login sa account ko. Mula sa isang lokasyon na hindi ko kilala. At sa sandaling iyon, hindi ko pa alam na ang simpleng notification na yon ang magiging simula ng pagbubunyag ng lahat ng lihim ko. Ang emosyonal na pagtataksil ay hindi nagsisimula sa pisikal na relasyon. Nagsisimula ito sa sandaling mas pinipili mong ibahagi ang puso mo sa ibang tao kaysa sa taong pinangako mong mahalin. Sa mundo ng social media, madaling magtiwala sa taong hindi mo nakikita. Madaling mahulog sa mga salitang magaganda sa mga pangakong parang totoo. Pero sa likod ng bawat profile picture, may mga lihim na hindi agad nakikita. At minsan, kapag nalaman mo ang totoo, huli na ang lahat. Simula nang itanong ni Daniel kung gusto ko ba siyang makilala sa personal, hindi na ako mapakali. Ilang gabi akong hindi agad nakakasagot sa mga mensahe niya. Hindi dahil ayaw ko siyang kausapin, kundi dahil natatakot ako sa sarili kong sagot. Isang gabi, habang pinapatulog ko ang anak ko, tumunog ang cellphone ko. Messenger notification. Si Daniel. "Liza, okay ka lang ba? Parang tahimik ka nitong mga araw." Napabuntong hininga ako bago sumagot. "Okay lang. Busy lang sa bahay." Ilang segundo lang ang lumipas bago siya nag-reply. "Akala ko nagalit ka sa tanong ko." Napangiti ako ng bahagya. "Hindi naman." Pero, tumingin ako sa kisame ng kwarto habang hawak ang cellphone ko. Pero alam mong delikado ang pinag-uusapan natin. Matagal bago siya nag-reply. "Liza, alam kong may asawa ka. At alam kong may hangganan dapat. Pero hindi ko rin kayang itago na mahalaga ka na sa akin." Napakapit ako sa cellphone ko. Parang bumilis ang tibok ng puso ko. Dahil kahit alam kong mali, masarap pa rin marinig ang mga salitang iyon. "Daniel," type ko. Pero bago ko pa matapos ang mensahe, may lumabas na notification sa Facebook. "New login detected." Napakunot ang noo ko. Binuksan ko agad ang notification. Nakalagay doon, "Someone logged into your account from another device." Napakagat ako sa labi ko. Hindi ko alam kung bakit may ibang device na nakalog-in sa account ko. Tinignan ko ang location. Hindi iyon mula sa lugar namin. Nag-message ako kay Daniel. "Daniel, may kakaibang notification sa account ko." "Anong notification?" sagot niya. "May nag-login daw sa Facebook ko." Matagal bago siya nag-reply. Baka bug lang ng Facebook. Pero hindi ako kampante. Binuksan ko ang account settings ko. At doon ko nakita na may ibang device na nakalogin. Isang device na hindi akin. Kinabahan ako. Agad kong pinalitan ang password ko. Pagkatapos noon, nag-message ulit ako kay Daniel. Napalitan ko na password ko. "Good," sagot niya. "Ingat ka sa account mo." Tahimik ang chat namin sandali. Hanggang sa nag-send siya ng voice message. "Liza," sabi niya sa voice message. "Minsan nakakatakot ang social media. Hindi mo alam kung sino ang nakatingin sa buhay mo." Napaisip ako sa sinabi niya. Tama siya. Lalo na kung may mga lihim kang itinatago. Lumipas ang ilang araw. Bumalik sa normal ang routine namin. Gabi-gabing chat. Minsan voice call. Minsan video call, pero madalas ayaw niyang buksan ang kamera niya. "Mahina ang internet sa barko," sabi niya. Tinanggap ko na lang ang paliwanag niya. Isang gabi, habang nag-uusap kami, napansin kong may kakaibang tanong siya. "Liza," sabi niya, "kung sakaling malaman ng asawa mo ang tungkol sa atin, ano ang gagawin mo?" Napakunot ang noo ko. "Bakit mo natanong?" "Curious lang."
Napabuntong hininga ako. Hindi ko alam. Iiwan mo ba siya? Napahinto ako sa pag-type. Dahil hindi ko alam ang sagot sa tanong na yon. Daniel, hindi ganoon kadali ang lahat. Alam ko. May anak ako. Matagal bago siya nag-reply. Naiintindihan ko. Pero sa paraan ng sagot niya, parang may kung anong itinatago. Sa mga sumunod na araw, napansin kong mas nagiging misteryoso siya. Kapag tinatanong ko tungkol sa pamilya niya, mabilis niyang binabago ang topic. Kapag tinatanong ko kung kailan siya uwi sa Pilipinas, hindi siya nagbibigay ng malinaw na sagot. Hanggang sa isang gabi, may nangyari na hindi ko inaasahan. Habang natutulog ako, tumunog ang cellphone ko ng sunod-sunod. Mga notification, Messenger, Facebook, email. Nagising ako at agad kong tinignan ang cellphone ko. Maraming message. Pero hindi galing kay Daniel. Galing sa mga kamag-anak ko. At sa asawa ko. Mark calling. Biglang bumigat ang dibdib ko. Binuksan ko ang Facebook ko. At doon ko nakita ang bagay na nagpahinto sa paghinga ko. May bagong post sa timeline ko. Hindi ako ang nag-post. Pero galing sa account ko. At ang laman ng post. Mga screenshot ng chat namin ni Daniel. Nakita ko na rin ang mga comments sa post. Mga tanong. Mga galit na salita. At isang message mula sa asawa ko. Liza, totoo ba ito? At sa sandaling iyon, alam kong ang lihim na relasyon na nagsimula sa chat sa hating gabi ay tuluyan ng nabunyag sa buong pamilya ko. Sa mundo ng social media, madaling magtago sa likod ng screen. Pero kapag ang katotohanan ay lumabas, ang isang simpleng lihim ay maaaring sumira sa buong buhay na pinaghirapan mong buuin. May mga lihim na akala mo ay ligtas habang nasa loob ng cellphone. Akala mo walang makakaalam, walang makakakita. Pero kapag ang isang lihim ay nabunyag sa maling paraan, hindi lang isang relasyon ang nasisira, kundi buong pamilya. Nang makita ko ang post sa Facebook na galing sa account ko, parang nanlamig ang buong katawan ko. Mga screenshot iyon ng chat namin ni Daniel. Ang mga mensaheng akala ko ay sa pagitan lang naming dalawa. Ang mga salitang hindi dapat makita ng ibang tao. Ngayon ay nakapost sa timeline ko. Nakikita ng mga kaibigan ko, ng pamilya ko, at higit sa lahat ng asawa ko. Nanginginig ang kamay ko habang binubura ko ang post. Pero kahit mabura ko yon, huli na. May mga nakakita na. May mga nakapag-screenshot na. Tumingin ako sa messenger ko. Mahigit 20 message ang pumasok. Mga tanong. Mga galit na reaksyon. Mga taong gustong malaman ang totoo. Pero ang pinakakinatakutan ko ay ang isang pangalan na paulit-ulit na tumatawag sa akin. Mark. Ang asawa ko. Huminga ako ng malalim bago ko sinagot ang tawag. Hello, mahina kong sabi. Ilang segundo siyang tahimik sa kabilang linya. Hanggang sa nagsalita siya. Liza, ano ito? Ramdam ko ang bigat ng boses niya. Hindi siya sumisigaw. Pero mas nakakatakot ang katahimikan sa boses niya. Mark, makinig ka muna. Totoo ba ang mga yon? Napapikit ako. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang lahat. Kaibigan ko lang siya, sabi ko. Pero kahit ako, alam kong hindi na yon totoo. Tumawa siya ng mahina sa kabilang linya. Isang mapait na tawa. Kaibigan. Liza, nakita ko ang mga chat niyo. Tahimik ako. Dahil wala na akong maitatanggi. Ilang buwan na ito, tanong niya. Mark, Ilang buwan? Halos 4. Narinig ko ang malalim niyang buntong hininga. 4 na buwan, sabi niya. 4 na buwan kang may kausap na ibang lalaki habang asawa mo ako. Tumulo ang luha ko. Wala kaming ginawa, sabi ko. Pero may nararamdaman ka para sa kanya. Hindi ako nakasagot. Dahil yon ang totoo. Liza, sabi niya ng mahina. Alam kong malayo ako. Alam kong mahirap ang buhay na ganito. Pero hindi ko inisip na gagawin mo ito. Wala akong masabi. Dahil sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang bigat ng ginawa ko. Ang simpleng chat na akala ko ay walang masasaktan. Ngayon ay sumisira na sa pamilya ko. Pagkatapos ng tawag na yon, hindi na ulit tumawag si Mark. Nag-message lang siya. Kailangan kong mag-isip. At pagkatapos noon,
Wala na. Tahimik ang messenger namin. Tumingin ako sa chat namin ni Daniel. Nag-message ako. Daniel, nahack ang account ko. Nakapost ang mga chat natin. Ilang minuto ang lumipas bago siya nag-reply. Ano? Nakita na ng asawa ko. Matagal bago siya nag-reply ulit. I'm sorry. Napakunot ang noo ko. Sorry. Hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Daniel, kailangan kitang makausap. Ngayon? Tinawagan ko siya sa messenger. Sumagot siya pagkatapos ng ilang ring. Liza, sabi niya. Daniel, nagkagulo na ang buhay ko, sabi ko habang umiiyak. Tahimik siya sandali. Ano ang gagawin natin, tanong ko. Ilang segundo siyang hindi sumagot. Hanggang sa sinabi niya ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Liza, siguro mas mabuting tigilan na natin ito. Napahinto ako sa paghinga. Ano? Masyado ng komplikado. Daniel, sinabi mo na mahalaga ako sa'yo. Pero may pamilya ka. Napakunot ang noo ko. Ano ang ibig mong sabihin? Tahimik siya sandali. Hanggang sa sinabi niya ang mga salitang nagpahinto sa mundo ko. Liza, may asawa ako. Parang may sumabog sa utak ko sa narinig ko. Ano? May asawa ako at 2 anak. At sa sandaling iyon, napagtanto ko na ang lalaking akala kong sandalan ko sa gitna ng kalungkutan ay may sariling pamilya na matagal na niyang itinago sa akin. Ang mga relasyon na nabubuo sa lihim ay madalas nagsisimula sa kasinungalingan. At kapag lumabas ang katotohanan, hindi lang isang puso ang nasasaktan, kundi maraming buhay ang nadadamay. Minsan ang isang simpleng hello sa messenger ay kayang baguhin ang buong buhay ng isang tao. Isang chat sa hating gabi. Isang lihim na relasyon. At isang katotohanang mas masakit kaysa sa anumang pagtataksil. Dahil sa huli, hindi lahat ng nagbibigay ng atensyon ay tunay na nagmamahal. Nang marinig ko ang sinabi ni Daniel na may asawa at 2 anak siya, parang nanlambot ang buong katawan ko. Hindi ako agad nakapagsalita. Hawak ko lang ang cellphone ko habang tumutulo ang luha ko. Daniel, mahina kong sabi. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Tahimik siya sa kabilang linya. Parang naghahanap ng tamang sagot. Natakot ako, sagot niya sa wakas. Napatawa ako ng mapait. Natakot? Daniel, 4 na buwan tayong nag-uusap. Alam ko. 4 na buwan mo akong hinayaang maniwala na mag-isa ka. Tahimik siya. Bakit? Tanong ko ulit. Malalim ang buntong hininga niya. Dahil sa simula wala naman akong balak na lumalim ito. Napapikit ako. Pero lumalim. At hinayaan mo. Walang sagot. Doon ko unang naramdaman ang totoong sakit ng lahat. Hindi lang dahil nasira ang relasyon ko sa asawa ko. Kundi dahil napagtanto kong ang lalaking pinagsabihan ko ng lahat ng problema ko ay hindi naging tapat sa akin mula sa simula. Ano ang mangyayari ngayon? Tanong ko. Liza, sabihin mo ang totoo. Kailangan na nating tapusin ito. Parang may pumutol sa hininga ko. Ganun na lang. Wala tayong ibang choice. Dahil may pamilya ka. Napatahimik ako. Dahil sa sandaling yon, naalala ko rin ang sarili kong pamilya. Ang asawa kong nasaktan. Ang anak kong walang alam sa lahat ng nangyayari. Tama ka, sabi ko sa wakas. Dapat na itong matapos. Tahimik ang linya. Liza, Ano? Sorry. Napangiti ako ng mapait. Huli na ang sorry mo. Pagkatapos noon, pinatay ko ang tawag. At sa unang pagkakataon matapos ang 4 na buwan, tuluyan kong binura ang chat namin. Ang bawat mensahe. Ang bawat larawan. Ang bawat alaala ng relasyon na nagsimula sa isang simpleng chat sa hating gabi. Kinabukasan, hindi ako nakatulog ng maayos. Maaga akong nagising. Tahimik ang bahay. Natutulog pa ang anak ko. Umupo ako sa kusina habang hawak ang cellphone ko. Iniisip kung ano ang susunod kong gagawin. May isang bagay na alam kong kailangan kong harapin. Si Mark, ang asawa ko. Bandang tanghali, nag-message siya. Liza, tatawag ako mamaya. Naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko. Gabing iyon, tumawag siya. Hello, sabi niya. Hello.
Mahina ang boses ko. Tahimik siya sandali. Kumusta ka? Nagulat ako sa tanong niya. Okay lang. Kumusta ang anak natin? Okay din eh. May mahabang katahimikan sa pagitan namin. Hanggang sa sinabi niya ang bagay na hindi ko inaasahan. Tinapos mo na ba? Napapikit ako. Sigurado ka? Tumango siya sa kabilang linya kahit hindi ko nakikita. Liza, sabi niya. Nasaktan ako. Tumulo ang luha ko. Alam ko. Hindi dahil sa lalaki. Napakunot ang noo ko. Kundi dahil sa lihim. Tama siya. Ang pagtataksil ay hindi lang sa katawan. Minsan nagsisimula ito sa pagtatago ng katotohanan. Patawad, sabi ko. Mahina. Totoo. Hindi ko alam kung kaya pa nating ayusin ito, sabi niya. Bumigat ang dibdib ko. Pero gusto kong subukan. Napahawak ako sa dibdib ko. Para sa anak natin, dagdag niya. Tumulo ang luha ko. Salamat, sabi ko. Pero kailangan mong patunayan sa akin na hindi na ito mauulit. Dahil hindi lahat ay nabibigyan ng pangalawang pagkakataon. Tumango ako kahit hindi niya nakikita. Pagkatapos ng tawag na yon, tumingin ako sa cellphone ko. Binuksan ko ang Facebook ko. At ginawa ko ang isang bagay na matagal ko nang dapat ginawa. Dinisable ko ang messenger ko. Dahil alam kong may mga relasyon na mas mabuting tapusin bago pa sila tuluyang sumira sa buhay mo. Lumipas ang ilang buwan. Unti-unting bumalik sa normal ang buhay namin. Hindi agad. Pero dahan-dahan. At sa bawat gabi na tahimik ang bahay, natutunan kong ilayo ang sarili ko sa tukso ng isang simpleng notification. Dahil alam ko na ngayon kung gaano kalaki ang maaaring maging kapalit ng isang mensahe. Hindi lahat ng nagbibigay ng atensyon ay tunay na nagmamahal. Minsan, ang mga taong nagpaparamdam sa atin ng saya ay may sarili ring lihim na kayang sirain ang buhay na pinaghirapan nating buuin. Sa panahon ng social media, napakadaling makahanap ng taong makikinig sa atin. Isang chat, isang like, isang mensahe sa hating gabi. Pero bago ka magtiwala sa taong nasa kabilang screen, tanungin mo muna ang sarili mo. Handa ka bang ipagpalit ang tunay mong buhay para sa isang relasyon na nagsimula lang sa chat? Dahil sa huli, ang pinakamahalagang relasyon ay hindi ang nabubuo sa internet, kundi ang pamilyang naghihintay sa iyo sa totoong buhay.